Attorney Joseph Pamitan. Naimbag na bigat. Pag-greet naman yung kapatid kong si Didit ng happy birthday. Happy birthday, Didit. At si Jet Mariano Capiz, magandang umaga sa iyo. Nandiyan na po sa Zoom natin si Senate President Sherwin Gatchalian. Mr. Senate President, magandang umaga po, sir. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo. Unahin na po natin dahil kakausap lang po namin ni Attorney Michael Poa tungkol po sa budget. Ano yung nire-request po ng Office of the Vice President. So nasabihan nyo na po yung OVP. Hindi daw po pala sa kanila yun, Mr. SP. Ano po? Kung hindi direkta sa OVP ang request. Hindi ko kabisado kung hindi ko kasi kabisado kung sa kanila or sa OVP or pareho sila eh. No? So nakuha lang namin yung letter at pinag-aralan namin na mabuti at yun. Hindi kaya. Nasabi ko nga yesterday sa aking ambush interview na dahil nga halos lahat ng kwarto sa Senado ay nakuha ng impeachment proceedings. Yung mga committee rooms namin ay ginagamit ng prosecution, ginagamit ng defense, ginagamit rin ng media. Ang natitira na lang sa amin na dalawa para gamitin sa committee rooms. Yung ginagamit para sa impeachment, libre yun. Hindi kami nagcha-charge kahit na yung kuryente, tubig at yung ibang mga basic na gastusin kami na gumagastos. Pero kailangan naman namin kumuha ng mga committee room sa labas. Ang pinakamalapit ay PICC. So dahil nga papasok na yung budget at alam naman natin ang budget paspasan yan. So pinag-aaralan namin ngayon yung dagdag gastos para mag-rent ng space sa PICC. Ang rent ng space hindi lang yung spasyo eh. Pagkain, logistics, sound system na tinitignan namin makakadagdag ng gastos sa mga committee hearings. And how much are you looking at? The additional budget na kailangan? Tuloy-tuloy pa rin yung aming computation, Alvin, dahil nga tinitignan rin namin kung nakikipagkonsulta kami sa mga senators kung gaano kadalas sila mag-hearing, yung mga LEDAC bills na tatapusin, ilan doon na matatapos at ilang beses nilang kakailanganin. Hindi lang kasi yung hearing ang kinoconduct, pati mga technical working groups, pati consultative meeting. So, yung mga ganitong bagay, makakadagdag gastos at of course dagdag ng effort dahil sa labas to ng Senado. Akala ko nga po, Mr. SP, lahat ng bisita pinapakain kasi nakikita ko sa video pag may hearing, hindi ba para may waiter na nagsiserve ng mga pagkain? Akala ko lahat sagot ng Senado yon yung pinapakain. Alvin, iba ang hearing, iba ang impeachment. Sa hearing talagang pinapakain natin kasi ang hearing working lunch eh. Okay. So hindi from kagaya kahapon nag-attend ako ng 2 hearing from 10 o'clock AM natatapos normally mga 2 PM na. So para hindi masayang oras, hindi na nagbe-break, tuloy-tuloy na habang nag-hearing kumakain ng mga resource person. Yun sagot ng Senate yun. Sagot yan ng Senate. Okay. Pagdating sa impeachment kasi, itong impeachment, wala namang lunch. No? Nag-uumpisa kami ng 2 p.m. Natatapos kami normally before dinner, mga around 6 to 6:30. So wala naman talagang pakain. At bawal rin kumain sa loob ng courtroom. Just like sa ibang mga courtroom, hindi ka rin naman pwedeng kumain. No? Binibigyan lang ng coffee and water. Ayun. So ganun pala yun. Ano? Basta hindi kaya ng budget. At least naging honest po kayo. Pag hindi kaya, hindi kaya. Ano po? Hasali ang reaksyon ng mga netizens sa social media, negative din po na hindi naman pwede nasagutin pa ng Senado at kayo pang pipili ng caterer kasi may bidding yan. Hindi ho ba, Mr. Senate President? Well, kung ihambing natin to sa parehong, let's say sa court, no? Sa Supreme Court o sa ibang mga court, hindi naman pinapakain yung mga abogado at testigo ng korte. So kung i-compare natin doon, the same principle applies. No? But in this case kasi, marami kaming mga activities sa Senado this next 4 to 5 months no? Para matapos yung trabaho. Okay, sige, let's move on. So na po sa Monday, ano expectations ninyo, Mr. Senate President? Ano ang mga nakikita ninyong ibibida at ano nakikita ninyong hihingin sa inyo ng Pangulo? Alvin, ang pinakamalaki nating problema ngayon ay ang ating ekonomiya. Actually, before nag-interview tayo, binabasa ko lang ngayong economic report ng team. At ang ating economy ay bumagal
ito na pinakamabagal natin after 9 years. No? So ang ibig sabihin, pag bumagal ang ekonomiya natin, babagal rin yung pagbaba ng mga mahihirap sa ating bansa, no? Yung poverty rate natin. Pwedeng dumami ang unemployment, yung mga mawawalan ng trabaho. At yung employment opportunities din ay mababawasan. Ibig sabihin, yung bagong trabaho mababawasan. So, ito ang nakikita ko isa sa pinakamalaking problema natin na dapat marinig natin sa ating Pangulo kung ano ang magiging mga interventions o mga solutions na pwedeng gamitin in the next 4 to 5 months. Isa pang problema natin ay yung inflation, mataas ang presyo ng bilihin. Kahapon nga sa hearing na isa sa mga pinag-usapan namin, yung presyo ng kuryente, napakataas. Since 2025, tumataas na yung presyo ng kuryente at yan ay dapat nating mabigyan ng solusyon. Kayo ho ba ay satisfied din sa performance ng administrasyon sa una? Kasi 4 na taon, parang napakabilis. Ganun-ganun lang po. 4 years na pala sila, 2 years to go na lang. Ang bilis, ano po? Satisfied naman kayo sa performance so far? Alvin, ayaw ko i-oversimplify yung sagot, no? Dahil komplikado yung problema natin. Ang tinitingnan ko dito yung responde ng gobyerno at paano makatulong rin ang Senado sa pagre-responde. Hindi naman mahirap rin magturuan, executive, legislative, dahil dapat kami magtulungan. At yan din yung isa sa mga gagawin ng Senado ay tutukan yung problema natin sa pagbagal ng ating ekonomiya at yung mga natitirang panukalang batas para makatulong sa ating mga kababayan. Bigyan kita ng halimbawa. Yesterday nga, pinag-usapan namin yung charter ng ERC na isa sa mga solusyon para bumaba ang presyo ng kuryente. Meron ring batas na pinag-uusapan yung Philippine Geriatric Hospital para sa mga senior citizen natin for healthcare. So yung mga ganitong solusyon na pinag-uusapan sa Senado ay bibigyan namin ng prioridad. Opo, ay napanood ko po yung parte ng hearing ninyo kahapon at nabanggit nyo nga po yung isang aspeto doon bukod sa kasi galit na si Chairman Erwin Tulfo eh. Ang tawag nga inutil. Ginamit na yung salitang inutil because of the frustration. Ano po? Pero yung sa inyo, nakita ko yung punto na pag nanalo sa kontrata, ang nilalagay na presyo, halimbawa 7 piso. Pero pagdating sa singilan, doble na yung sinisingil sa atin. Ang tanong, Mr. Senate President, what can we do about it? Ganun na pong ginagawa sa atin in the last years, in the last months. Tama ka, Alvin. I'm sure kabisado mo ito. Energy sector, isa sa mga expertise mo. Yan ay isang bagay na ako personally, inaabuso ng mga generator companies at mga pribadong korporasyon, lalo na pag tumataas ang presyo. Sabi ko nga kahapon sa hearing na dapat rin naman sila kumita, wag lang umabuso. At yan ay isa sa mga bagay na sinabi namin sa ERC na bantayan mabuti yung fuel pass-through. Kasi mananalo nga sila, mababa yung presyo, pero bibigyan naman natin sila ng otoridad na pag tumaas yung presyo, ipasa sa atin. So yan rin naman ang nakita naming kahinaan ng ERC. Kaya isa sa mga tinitignan namin kung paano dagdagan yung kanilang kapangyarihan para maparusahan yung mga generators na napakataas yung ipinapasa sa atin. Almost 60% ng bill natin ay generation eh. Kaya kung tumaas ang generation, tataas talaga yung electricity bill natin. So with the hearing yesterday, may nakikita ka bang pag-asa na bababa naman ang singil natin sa kuryente? Alam mo, pag may tatanong ka sa netizens, yan ang bukang bibig. Lahat nagre-reklamo sa mataas na singil sa kuryente. Kaya tanong ko sa inyo, Mr. SP, may nakikita ka bang pag-asa na bababa naman after that hearing o wala talaga? Kung captured tayo ng mataas na generation. Nakita ko nga ang problema natin, tumaas ang presyo ng mga pang-araw-araw nating gastusin tulad ng transportasyon, tulad ng gasolina at crudo at ngayon, kuryente. At merong solusyon dyan. Una, temporarily, sabi ko nga sa ERC, i-staggered yung pagtaas. Dahil pag sinabay mo, talagang mahirapan yung mga kababayan natin magbayad at baka maputulan pa sila. No? Kaya i-staggered natin. Pangalawa, bantayan mabuti yung fuel pass-through.
Kasi doon ko nakikitang may problema dahil nga katulad ng gasolina, pinapasa na lang sa atin. Pero katulad rin ng gasolina, nakita natin na minsan labis-labis yung pagtaas at pagbaba naman, hindi naman nila binababa. Ganun rin, baka tingin ko nga bumababa na ngayon ang presyo ng coal o ng LNG. Dapat bumaba rin ang presyo ng kuryente. Naku po, Diyos ko po, mukhang hindi ganoon. Sa MOPS ngayon, Mr. Senate President, malaki ulit yung itataas sa presyo Oo ng nga, diesel at tama ka gasolina next week. Correct, dahil parang bumalik Yung giyera. sa Iran. Sa Iran. So, minomonitor natin. Pero ang nakita ko naman, magandang nangyayari sa DOE, naglalagay na sila ngayon ng price cap or ng price range. No, dahil dati walang ganun eh. At malaking bagay yan para hindi naman labis-labis yung gagawing pagtaas at mabilis yung pagbaba ng presyo. Dahil dati walang ganun eh. No, so magandang intervention naman yan dahil nga sa mga reklamo rin ng tao at ng Senado, nagkaroon na ng price range. Ganun din ang gusto natin i-apply pagdating naman sa kuryente. And to top it all, yung Meralco po, humihirit pa ng dagdag singil. Ano sa palagay ninyo, Mr. Senate President, pagbibigyan pa ba dapat ng Energy Regulatory Commission yan? Pag ako tatanungin, Alvin, hindi maganda ang timing ngayon kasi kagaya ng sinabi mo, kakataas lang ng presyo ng crudo. Pag isasabay natin ang presyo ng kuryente, napakahirap talaga. Yung pera ng taong bayan, halos lahat pumupunta nilang sa crudo, pamasahe at pangbayad ng kuryente. Paano pa yung pang tuition fee? Paano pa yung pang ibang gastusin? So, hindi pwedeng isabay ng ERC yung pagtaas ng kuryente sa mga ganitong panahon. Dapat bantayan mabuti at sabi ko nga, i-staggered na muna at wag mo nang singilin. Kasi marami rin sinisingil na pwede pang isuspend. No? For example nga, fit all na madalas i-suspend yan. Kailang isuspend na muna ito. Apo, one last, balikan ko lang yung impeachment. Assessment lang sa first, nakailang araw naman? 9 days. So far, 9 so days. good ba? O nababagalan ka rin sa USAD? Remember, ang next daw na article, mukhang 30 days ang assessment. Tatagal ng 30 days. Pwede yan. Oh my goodness. Oo nga. Well, Alvin, may dalawang adjustments na ginagawa. Unang-una, pinag-uusapan ngayon ng prosecution at defense na tapusin na muna per article silang dalawa. Kasi nung una, tatapusin yung prosecution, then babalik tayo sa defense. Pero ngayon, pinag-uusapan nila na tapusin na muna yung Article 4, yung grave threats, both the prosecution and defense. Pag ganun gagawin, tingin ko, bibilis pa. No? Paano yun, Sir? Parang hindi ko naintindihan pa. Sorry, Okay. paulit. Paano mauuna? Diba may 4 na articles? Po. No? Ang original na usapan, tapusin muna yung 4 na articles ng prosecution, tapos babalik ulit tayo, tapusin ng defense yung 4 na articles. Ngayon, ang pinag-uusapan ng dalawang panig, sana mag-agree sila, na tapusin na muna silang dalawa per article. So, nag-umpisa na tayo sa Article 4, tapos ng prosecution, pinag-uusapan nila na kung pwedeng tapusin na ng defense rin para tapos na tayo per article. Sa ganung punto, tingin ko bibilis dahil kung ano na napag-usapan ng prosecution, pwede nang tanggalin sa defense kaysa bumalik pa tayo sa original. Di ba parang mas Oo. magulo yun, Mr. Di ba parang magulo? Tapos ang butohan. Sa akin para sa public consumption mas magiging maintindihan nila kasi ngayon per article na ang itatapos. Kasi makakalimutan na sa dulo. Yes, makakalimutan na. Imagine mo kung original, ini-estimate ko matatapos ng after 3 months, matatapos yung prosecution. Babalik na naman tayo sa grave threats. After 3 months, uulitin na naman natin lahat na napag-usapan ng prosecution after 3 months. So yun na yun. Yun na yung decision, Yun ang Mr. SP. pinag-uusapan nila at next week malalaman rin natin kung ano. At pangalawa, nakita ko, dahil nga adjustment period itong first 2 weeks, nag-a-adjust na yung dalawang sides. Marami ring mga bagay na napapabilis. For example, kaagad ang prosecution nagtanggal ng 5 testigo. That's almost 5 trial days na natanggal. No? So, maraming adjustment, maraming learning process. So, bumibilis at bumibilis naman yung proseso. Hopefully, hindi na 100 kasi na-estimate ko 102 days. No? 102 trial days. So, hopefully, mabawasan na yun.
Ay, nako. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Senate President. Mabuhay po kayo. At least Maraming salamat, Alvin. Thank you. mababang pahinga. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Siya Mr. Senate President Sherwin Gatchalian. Ay, nako. 7:03.